Kung mahal mo, huwag kang matakot na aminin ang tunay na nilalaman ng puso mo. Dahil mahirap itago ang pagmamahal. Kaya ano pang hinihintay mo? Sabihin mo na at iparamdam mo ang pagmamahal mo sa taong laman ng puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Bukang liwayway na. At mula sa tabi ko, nakita ko si Eddie na mahimbing pang natutulog. Kaya ito, hindi muna ako bumangon at inisip kong mabuti kung anong nangyari kahapon. Ang alam ko, isinama ko ng tatay ni Eddie sa bayan, tapos konting kwentuhan at napainom din ako dun sa bahay ng doktor na nagpapaaral kay Eddie. At ayun, wala na akong maalala. Hindi ko na nga alam kung paano ako nakauwi dito. Ano bang nangyari? Baka mamaya may mga nasabi at ginawa ko na hindi ko napigilan. Pero wala naman siguro. Kaya ito, nakahiga pa rin ako habang ang kamay ko ay dahan-dahan kong ipinasok sa loob ng short ni Eddie. At taba, galit na galit. Kaya lang, tulog na tulog pa si Eddie. Kaya di ko muna siya abalahin sa pagtulog. Sa bawat paglipas ng mga sandali, tanging ingay mula sa mga manok, aso, at iba pang hayop ang maririnig mo. At sa tuloy ang pagsikat ng araw, sa wakas, nagising na si Eddie. Francis, ano yan? Bakit mo hawak yan? Bakit Eddie? Bawal ba? Hindi naman Francis. Kaya lang, mas maganda kung kakain ka na muna bago tayo lumabas sa kwarto ko. Okay. Sige. Wika ako. Wala nang kaartihan kaya eto, kumain na muna ako. Nataba si Eddie. Lagi na lang talaga akong sinasabunutan. Kaya eto, matapos ako makakain ng masarap sa kwarto, naligo na ako kaagad kasi kakaiba na yung amoy ko. Parang amoy tambay na ako. Kung andito si mama, tapos naamoy niya akong ganito, ay naku, magagalit yun. Kasi dapat daw laging mabango, tapos maayos ang itsura. Ngayong andito okay na Eddie, hindi na ako nagsusuklay ng buhok. Tapos basta-basta na lang ang itsura ko. Matapos makaligo, nagbihis na ako kaagad. Tapos si Eddie, nakita ko siya sa may labas ng bahay. Kausap niya yung tatay niya habang nagpapatuka sila ng mga manok. Mukhang seryoso yung pinag-uusapan nila. Ano kaya yun? Parang gusto ko tuloy malaman. Pero kung ano man yun, mukhang masaya naman si Eddie kasi lagi siyang nakangiti habang kausap siya ng tatay niya. Iho, gising ka na pala. Alam kong gutom ka na. Di ka na kasi nakapaghapunan kagabi. Lasing na lasing ka.
Nako, pasensya na po kayo kagabi. Okay lang yun, iho. O siya, maupo ka na sa may lamesa, tatawagin ko na si Eddie para makakain na kayo. Uwi ka ng nanay ni Eddie. Maraming salamat po. Kaya ito, nagtungo na ako sa may hapagkainan. At ilang saglit pa, dumating na si Eddie na naupo na dito sa tabi ko. Francis, alam kong gutom ka na. Ano gusto mo? Kape, itlog o talong? Eddie, hotdog na malaki ang gusto ko. Francis, ikaw ba? Nagiging pilyo ka na. Samantalang nung una, lagi ka lang namboboso pero ngayon iba na. Ikaw kasi Eddie, bakit mo pinatikim? Tapos magre-reklamo ka. Eddie, wag na lang kung ayaw mo. Ayoko namang napipilitan ka lang. Ano ba naman yan, Francis? Wala naman ako sinasabi na ganun. At saka, sa'yo lang to. Kahit anong oras sa'yo lang ang pag-aari ko. Okay. Mabuti na yung malinaw, Eddie. Akin lang yan, ha? Walang ibang pwedeng makihati dyan. Oo nga. Sa'yo lang to, Francis. Pero next level na tayo. Anong next level, Eddie? Anong ibig mong sabihin? Basta, Francis. Sige na. Kain ka na dyan. Eddie, yung tatay at nanay mo, bakit di natin kasabay kumain? Francis, hindi sila sanay kumain sa umaga. Kape lang, sapat na. Tsaka wala pa silang gana kasi maaga pa talaga. Ganon din naman ako, pero kakain ako. Kasi lagi mong inuubos ang lakas ko. Bakit, Eddie? Ayaw mo ba? Sabihin mo lang kung ayaw mo para di ko na ulitin na gawin yun sa'yo kahit kailan. Hello? Siyempre gusto ko yung Francis. Ay, naku. Kumain ka na nga dyan at huwag ka nang maarte. Tsaka, mamaya babalik na tayo sa Maynila. Samahan mo ko manguha ng pasalubong kay Aling Yoli. Eddie, anong kukunin mo na pasalubong kay Aling Yoli? Francis, kahit ano, pwede kay Aling Yoli. Basta, pagkakain natin samahan mo ako. Kaya naman, kumain na muna kami ni Eddie. At matapos makakain, hindi ko alam kung saan kami pupunta ni Eddie. Kumuha siya ng timba. At ako naman napapaisip kung anong gagawin namin. Ayaw niya kasi talagang sabihin sa akin. Nanay, tatay, alis na muna kami. Anak, saan ba ang lakad niyo ni Francis ngayon? Sa bundok, tatay. Kukuha lang kami ng rambutan at lansones. Anak, ingat sa daan, baka makatapak ng ahas. Opo, tatay. Sige po, alis na po kami. Nagpaalam na din ako kaagad sa tatay at nanay ni Eddie. At eto, sumakay na ulit kami sa motorsiklo. At patungo na kami sa bundok. Kukuha lang pala ng rambutan at lansones. Akala ko naman kung ano na nung gagawin. Kaya habang nakaangkas ako sa motor, bigla na lang nagsalita si Eddie ng ganito.
Hala, may ahas, Francis. Galit na galit. Eddie, natatakot ako. Nasaan? Baka kagatin ako. Francis, nasa pagitan ng mga hita ko. Ano ba yan, Eddie? Akala ko naman totoo na. Ikaw yari ka sa akin mamaya. Ikaw ang yari sa akin mamaya, Francis. May kubo kami doon sa bundok at walang kapitbahay. Kaya kahit sumigaw ka ng malakas, walang makakarinig sa'yo. Bakit, Eddie? Ano bang gagawin natin sa kubo? Francis, naalala mo ba yung regalo ng mama mo? Yung mga pampadulas? Oo, Eddie. Bakit? Francis, alam mo na yun. Sa totoo lang, natakot ako bigla. Parang gusto ko nang bumalik. Hindi talaga ako papayag. Ayoko. At kahit pilitin niya ako, ayoko.